So dito na lang po tayo mga ka-idol. So kumusta ang lahat ha? Kumusta naman kayo? Ha? Okay. So mag-video reaction po tayo mga ka-idol ayon po sa mga balita. At yung nagawang interview ni Ka Tunying kay President Bongbong Marcos mga ka-idol. So ating napanood at kuhaan po natin ang reaksyon. So bago tayo bigay ng ating opinion tungkol po sa panayam ng ating Pangulo, so panoorin po natin yung video mga ka-idol para maintindihan po natin kung ano mga pinagsasabi ng ating presidente sa mga pinag-usapan po nila ni Ka Tunying mga ka-idol. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako... Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin. So yun na nga mga ka-idol, yung ating napanood na video. So kayo ng taong bayan, anong ang pag-iintindi nyo? Pero magbigay lang po ako ng kunting opinion, kunting komentaryo mga ka-idol sa ating napanood ng video mga ka-idol. So yun na nga yung sinasabi ni ni President Bongbong Marcos mga ka-idol. Itong atong isumari na lang mga ka-idol, kung ating kasing himay-himayin yung bawat sagot niya, humaba yung ating video mga ka-idol. So para po sa akin mga ka-idol, maganda po ang kanyang hangarin kung naging seryoso po siya sa kanyang sinasabi. Nako. Dahil po mga ka-idol, kung yun ang sinasabi niya na ayaw niyang gulo, ayaw niya ng kaaway, sa dami daw niyang kaaway mga ka-idol, gusto niya makipagkaibigan, at makipag-ayos sa pamilyang Duterte mga ka-idol. Seryoso kaya po ang ating presidente sa kanyang mga sinasabi? Yun lang po ang ating katanungan mga ka-idol, kung gaano kaseryoso si President Bongbong Marcos na open ang kanyang table para sa pagkipag-usap sa mga pamilyang Duterte at lalo na po kay Vice President Sara Duterte. Para maayos na daw at wala ng gulo. Ay nako. Sino ba kaya ang nag-umpisa nito ng lahat mga ka-idol ng kaguluhan po nangyari sa ating bansa? Sino kaya ang nasa likod sa pagdukot ng ating dating presidente? At dinala po doon sa dahik mga ka-idol. At ngayon 60 days na yata ng kaaraw mga ka-idol sa kanyang pagdetain doon po sa ICC Detention Center mga ka-idol. So hopefully Mr. President, maging seryoso naman tayo sa ating mga pamahayag. Lalo na po doon ng una, ayaw mo sa impeachment ni VP Sara. Tapos ngayon, hayaan natin ang Senado kasi nandun na si Senado. Bakit nung unang nag-umpisa pa, Mr. President? Saan ka ba noon? Bakit hindi mo hinarang? Huwag nyo nang ituloy kasi walang patutunguhan ng investigasyon na yan. Yun na nga. Tapos nandun na ngayon sa Senado. So June 3, mag-umpisa na ang trial mga ka-idol. At sa statement po ni VP Sara, maraming nag-react. Maraming nag-react. Lalo na po yung ating tagapagsalita sa palasyo. Nako, sabi niya, violenting statement daw. Nako. Ay nako. Nasabi lang yung bloodbath. Ngayon, violente na. Nako. Ayosin natin pag-intindi. At para sa akin mga ka-idol, kayo na ang taong bayan. Ano bang pagtitiwala ninyo o kakapaniwala ba yung sinasabi ni President Bongbong Marcos? Would you respect? Dahil baka bukas o sunod na araw, iba naman yung sasabihin niya.
At minsan nagkaiba yung kanyang statement kaysa kanyang tagapagsalita, mga kaidol. Mr. President, tanggalin mo na kaya yung tagapagsalita mo, palitan mo na ng iba. Okay. So, yun lang po ang aking opinion, mga kaidol. Sana po nakustuhan po ninyo, mga kaidol, at magbigay kayo ng komento. So, mag-like po kayo, mga kaidol. Malaking tulong po sa akin yan. So, subaybayan lang po natin yung pangyayari po sa ating bansa, lalo na po sa sitwasyon po ni Tatay Digong Duterte na nandoon sa The Hague, Netherlands, mga kaidol.